Magandang gabi po mga kapatid. Kumusta kayong lahat? Sa lahat na walang tigil na taga-subaybay sa ating YouTube channel at saka sa ating live sa FB. Ngayong gabi, espesyal natin na sasagutin ang mga katanungan na lumalabas sa mula sa ating mga kapatid, sa ating mga kaibigan o mga friend o mga subscribers po natin. Ang dami nilang mga katarungan patungkol sa pananampalatayang Katoliko. Unang-una, mayroong nagtanong na paano natin mapapatunayan na yung nakasulat sa Romans 16:16 ang tinutukoy dyan, yun ang totoong iglesia kung the true Church of Christ, na hindi yung iglesia na tinatag ni Felix Manalo noong 1914. Sa yan ating sasagutin. Pero bago tayo magsimula, sa lahat ng mga kapatid natin na mga Katoliko diyan sa Luzon, maraming salamat sa iyong pagsubaybay sa aking YouTube channel, sa aking mga ina-upload na napasayahan po ako sa mga comment niyo. Mayroong nag-comment na masaya na silang nanood sa ating YouTube channel kaya nakaintindi na po sila. Noon yung ating mga in-upload na dati nagbisaya pa po tayo, para sa kanila gustong-gusto nila nga makapanood sa naturang video. Pero sad to say nga hindi po sila makaintindi. Pero sa ngayon, masaya na sila para sa kanila kaya nakaintindi na po na dun sila sa ating mga talakayan. So, humingi lang po ako ng pag-unawa o paumanhin na hindi po 100% yung talakayan natin na magsalita tayo ng Tagalog dahil kay hindi man tayo sanay magsalita ng Tagalog kasi Bisaya man ako, nandito po ako sa Mindanao. Bago tayo magsimula, manalangin muna tayo mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na banal na Trinidad, ang Diyos na makapangyarihan, nanalangin mo po kami nitong gabi na sana bigyan mo kami ng liwanag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Bigyan mo po kami ng kaloob na parihong Espiritu. Maaari naming palaging tunay na matalino at kailanman magalak sa kanyang aliw. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, ang aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Once again mga kapatid, magandang gabi o sa ating mga kapatid na mga OFW sa iba't ibang bansa, ibayong bansa. Siguro ngayong oras sa kanila, baka umaga pa o hapon pa. Dito sa Pinas is oras natin is 8:34 p.m. in the evening na. So, I said earlier na ating talakayan ang ating gabi, sagutin ang mga katanungan. Mayroong nagtanong patungkol sa bakit ang ating mahal na ina na si Mama Mary, tinatawag nating mediatrix. Mayroon ding nagtanong patungkol sa kailan ba naimprinta ang Biblia.
Sino ang nauna? Ang iglesia bang tinatag sa ating Panginoong Hesus o ang Biblia? So may nagtanong dyan at saka mayroon pang nagtanong na patungkol sa mga sacred images o mga larawan o mga Diyos-Diyosan. Pero una natin sasagutin yung paano natin mapapatunayan nating mga Katoliko na ang Roman 16:16 hindi yun na ginagamit. Yun ang ginagamit sa ating mga kapatid na mga iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo noong July 27, 1914. Barahan na para sa kanila sila ang tunay na iglesia kasi 16:16. Unang-una mga kapatid, kung ating babasahin ang Roman 16:16, ating babasahin muna sa English, to this English version na by Biblia o Common Bible. So ang mababasa sa Roman 16:16 sa English, greet one another brotherly kiss. All the churches of Christ send you their greetings. Ang mababasa dito is churches of Christ. So, meaning is plural mga kapatid. Maliban dyan, ang context is plural, small letter ang churches, hindi capital letter. Small letter. Small letter. Kahit sa Tagalog, sa Roman 16:16, small letter pa rin ang iglesia. Mabasa natin sa Roman 16:16. Ating babasahin ang Roman 16:16. May banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. So, plural pa rin. At saka small letter yung word na iglesia. Ang title sa kanilang iglesia diyan sa kanilang simbahan, yung building, karatula nila, singular at capital letter. So, yon ang unang mali. Pangalawa, kailan ba nasulat ni San Pablo ang Roma? O anong taon nasusulat ni San Pablo ang Roma? Yon ang ating pangalawang argumento. Yon ang ating babasihan, yung Bible chronology, table of books of the Bible. Ang Roman 16:16 o ang Roma ay naisulat ni San Pablo noong taong 58 AD. 58 AD. So, naisulat ni San Pablo ang Roma. Yung sulat na epistula ni San Pablo sa taga-Roma is 58 AD. 56 to 58 AD. So, ano domini? Noong panahon na nagsulat siya, nandun siya sa Corinto. So, kung ang sulat ni San Pablo na isulat ni ang Roma, ang Manalo noong July 20 sa Punta Santa Ana, dati sa Punta Santa Ana sila ang naka-record sa registration sa SEC. Yun, nandyan na sila Diliman. Sabi pa ni Reverend Father R.B. Arganusa, nandyan na sila sa kadilim-diliman. With due respect sa ating mga kapatid ng mga Iglesia ni Cristo. So, malinaw mga kapatid na nandyan na ang sulat ni San Pablo. Hindi pa ipinganak si Felix Manalo, pati ang kanyang ama at kanyang grandparents, kanyang lolo at lulas. Diba?
So, maliban dyan, yung sulat ni San Pablo, malinaw yung sulat is sulat niya sa taga-Roma. Lahat ng chapter sa Roma, from chapter 1 up to chapter 16, yung mga sulat ni San Pablo, naka-address yun para sa taga-Roma. So meaning, ang sulat ni San Pablo para sa simbahan o iglesia nandyan sa Roma, nakabase sa Roma. Oh. Ang tanong, nandyan man nakabase, saan man nakabase ang Iglesia ni Cristo nga nandito sa Pilipinas, di ba? So, malinaw na yung sulat ni San Pablo para sa taga-Roma. Naalaala ko lang mga kapatid, yung personal naging experience one time na nagsakay pa ako ng isang bus. Sa amin bus, pero diyan sa taga Manila bus. Yung public vehicles, mga public transportation. Yung sa amin dito mayroong Super 5. Pagsakay ko, punta po ako doon sa may probinsya, sa Oroqueta City, kaya mayroong transaction. Pag akyat ko sa isang bus, mayroon nang nangangaral na isang lalaki. Nakatindig siya sa likod ng driver. Sabi niya, mahirap yung ngaral ng salita ng Diyos. Ang daming sumusuway, ang daming yung mga ang daming mga negative na feedback, mga reaction para sa kanya. Well, mobiling yung sinasakyan naming bus, ang isa sang ginagamit niya nga talata o sitas, ang Mateo 7:21. Diyan lang sa 21. Ang ginagamit niya nga, kung ating babasahin ang Mateo 7:21, mag-share muna ako mga kapatid sa personal na king experience sa nagsakay po ako ng isang bus. Mga ngayo, humingi lang po na kong pamaminhin nga, hindi pa tayo good sanay. Pagsalita ng Tagalog, pero sinusubukan natin na makasalita tayo para maunawaan po tayo, maintindihan po tayo sa ating mga kapatid nandyan sa Luzon. Ang binabasa lang niya sa talata 21. Ang talata 21, hindi lahat ng tinatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa lamang ng kalooban ng aking Ama nasa langit. So, yon ang isang ginagamit niya. So, pag nangangaral, akala ko yung sa amin mga kapatid, pag ang mga kapatid natin mga nasibayong pananampalataya, lalong-lalo na yung mga born again, pag mangangaral sila sa bars o sa mga public vehicles o sa mga bus, tapos dyan, pangaral niya, before siya mag-exit, mayroong sibot, mga leksyon siya. Yung sibot. Pero akala namin sa kasama naging pasayro na sibot, hindi pala. Basta sa amin yung parang puntil, yung sibot. Pero sa kanya, ang dinistribute niya is mga envelope, sobre, white envelope, sobre pala. Then, ay mayroong price yung kwan niya. Hindi po kayo pwede maghatag, magbigay ng 10 pesos. Ang minimum sa
nakatatak sa kanyang sobre o yung envelope, yung white envelope is 20 minimum, 30 at saka 50 ang maximum. So, distribute niya from front seat up to back seat. Pero pag ako na ang binigyan niya, hindi po ako tumanggap, nag-smile lang po ako sa kanya. Na hindi po siya kasi tawag sa Tagalog, hindi siya nangungulit. So, tapos, kinukolekta niya mula sa back seat, panungong front seat. Pagkatapos, babalik siya sa may. So, yon ang panahon na humingi ako sa kanya ng paumanhin. Sorry po ako sa kanya na hindi po nagbigay kahit piso lang man. Para sa kanya, okay lang po, brother. Okay lang po. Walang ano man. Pero sinasabi ko sa kanya, magbigay pag mapatunayan mo na isa po kayong preacher na kang Kristo po kayo na mangangaral. Sa Bisaya pa, sabi niya, sako po ako sa Iglesia ni Cristo. So, para sa kanya, sabi niya, membro po ako sa Iglesia ni Cristo. Yung tinatag ni Felix Manalo, hindi yun. Yung tinatag sa Made in US, yung kang Alexander Campbell, siya, opo. So, Made in US pala. So, magbigay pa ako more than 50 pag mapatunayan nimo nga totoo po kayong mangangaral na kang Kristo kayong mangangaral sa nandiyan sa Roman 16:16, brother. Yun ang ginagamit niya. So nga, pwede po tayo ipatuloy natin yung ginagamit ni Mateo 7:21 hanggang pwede natin ipatuloy hanggang 23. So, okay. Mayroon siyang Biblia. Ang Biblia niya, Tagalog. So, binabase namin ang sitas na ginagamit niya. Isa lang sitas ang hindi ko nakalimutan. Then, pagkatapos, mag-sharing muna tayo mga kapatid. At basa-basahin ang 22 hanggang sa 21 lang man ang ating kapatid. So, sa 22, sa araw ng paghatol, marami nang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba nangaral kami sa inyong pangalan? Tanong ko sa kanya. So, kayo po, to pastor, nangaral sa pangalan sa Panginoong Hesus. So, ako po yun. Para sa kanya. Pangalawa, nagpapalayas kami ng mga demonyo sa inyong pangalan. Kaya ba, mayroon ba kayong experience na nakapapalayas ng demonyo, pastor? Hindi. Sorry, hindi naman. Pero baka time will come. Makapapalayas po ako. Pero wala pa siyang experience kahit isa na nagpapalayas ng demonyo. So, ang sa iyo, pastor, yung nangaral lang sa pangalan ng Panginoon. Pangatlo, hindi po siya at gumagawa kami ng mga milagros sa inyong pangalan. Nakagawa na ba kayo ng milagro, pastor, sa pangalan ng Panginoong Hesus? Hindi naman. So, ang sa kanya, nangangaral lang sa pangalan sa Ginoong Hesus, pero hindi po siya nagpapalayas. Hindi po niya kaya magpapalayas ng mga demonyo o nakagagawa ng mga milagro. Tanong ko sa kanya, mas matindi pa tong taong nandyan sa binanggit sa sulat ni San Mateo, pastor. Pero kay
Kani, itong mga tao, nagpapalayas ng demonyo, naggagawa ng mga milagro, gumagawa ng mga milagro, pero ikaw, isa lang, yun lang nangangaral sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero bakit po sa talata 23, sinabihan sa ating Panginoon, ang babasahin natong 23, subalit sasagutin ko sila, hindi ko kayo nakikilala, lumayo kayo sa akin, kayong masasama at mga gawain. So, malinaw na mga kapatid nga yung nagpapalayas pa ng demonyo, gumagawa na pa ng mga milagro sa pangalan sa Panginoon Jesus, hindi nakikilala sa ating Panginoon at pinapalayas pa mga makasalanang tao. Kung yung mga taong binabanggit sa Gospel o Bangilyo ni San Mateo na pinalayas pa sa Panginoong Hesus, nagpapalayas pa ng demonyo, bakit hindi niya kilala? Mga Christian ba to, Pastor? So nga, no comment na lang ko, brother. Pero basta, member po ako. Member po ako sa Iglesia ni Cristo. Kaya nandyan sa Romans 16:16, yun ang ginagamit niya. So, ano ba nakasulat sa Romans 16:16, Pastor? Yun ang binabasa natin kanina. So, tinanong ko siya, sang-ayon po ba kayo, Pastor, na yung sulat ni San Pablo, address yun sa Iglesia nandyan sa Roma? Sang-ayon po. Sang-ayon po ba kayo na sa salita, sa sugo ni San Pablo, base sa Romans 16:16 na ating babasahin ulit ang Romans 16:16, ha? Yun ang aking tanong sa kanya before siya nag-exit. Magbatian kayo ng mga may banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. So, yung nakasulat na sinasabing San Pablo, magbatian kayo sa banal na halik. Kayo po yun, Pastor. Siya, kami po. Sino po ang kasama ninyo ron ngayon sa Roma para kumustahin mo at batiin mo ng banal na halik? Kasi taga-Roma yun ang sinusulatan ni San Pablo. Mayroon ba kayong kasama na may iglesia, Church of Christ, siya pala, sa kang made in US, kang Alexander Campbell, noong 1872, natatag sa USA. Sa ngayon, brother, wala pa po akong alam kung meron po ba akong kasama doon sa Roma. Kung sabi ko sa kanya, during that time, mga kapatid, way back mga 2005 at 2003. So, ang Pope sa Simbahang Katoliko, that time is si Pope John Paul II pa po. Namatay si Pope John Paul II is kung 3. So, si Pope John Paul II, di ba nandyan na sa Roma? Siya, opo. Hindi po ba pwedeng batiin mo sa banal na halok? Kumustahin mo? Hindi, Katoliko naman yan. Sabi niya. So, patuloy lang po kayo sa pananampalataya mo, kapatid. Patuloy po din ako sa aking pananampalataya. So, sabi niya, sandali lang, Pastor. Sang-ayon ba kayo sa lahat ng sulat ni San Pablo sa taga-Roma? So, sang-ayon. Yung nakasulat sa Roma 1 City hanggang 8, Pastor. Paniniwalaan mo ba niyo? Mahirap tayo magkalisod-lisod. Mahirap tayong sa paniniwalaan. Ang nakasulat sa Roma
Kapitulo 1, talata 7 hanggang 8. Ating babasahin. Ang sulat na ito'y para sa inyong mga minamahal ng Diyos sa nasa Roma, na tinatawag niya upang maging banal. Malinaw na malinaw nga ang sulat ni San Pablo is para sa taga-Roma, na tinatawag ng Diyos na maging banal. Suma sa inyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na alang ng ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. 8. Una sa lahat, ipinagpapasalamat ko kayong lahat sa Diyos dahil tanyag sa buong mundo ang inyong pananampalataya. So sabi ko sa kanya, tanyag sa buong mundo ang pananampalataya na galing sa Roma. Ang tanong, pastor, sino o kaninong pananampalataya o anong pananampalataya ang nandyan sa Roma ngayon? Sa'yo ba? O sa Church of Christ ba made in US? O Katoliko? Wala nang no comment na siya, mga kapatid. Biglang umalis. Well, mobiling pa, nandun siya sa may likod. Hindi siya sumagot. Namumula siya. So, madali lang ang kinin. Yung sitas, mga kapatid, sa Roman 16:16, pero mahirap papatunayan. So, yun. Inaangkin lang na kami yun ang tinutukoy dyan sa Roman 16:16, pero pag tatanungin natin, wala na, kapatid. So, patuloy po tayo. Paano po natin mapapatunayan na yung binabanggit ng sulat sa Roman 16:16 ay referado yun sa simbahang Katoliko, hindi yun referado sa Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo, unang-una. Ang ating pasagutin mga kapatid, yun lang ang kanila lang official magazine na sa ating mga kapatid na mahal na mga kapatid ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa kanilang Pasugo Magazine, ang kanilang Pasugo Magazine ang ating pasagutin sa dito natin, madami natin mga Pasugo Magazine dito, yung mga official nila yung magazine sa mga kapatid natin mga Iglesia ni Cristo. Di pa. So, sa kanilang Pasugo Magazine, labas noong buwan ng Abril taong 1965 sa pahina 41, ito ang mababasa. So we don't question the Catholic apologists that the Catholic Church alone could trace back its origin to the apostles. So, malinaw na inaamin sa kanilang pasugo na sa labas noong buwan ng Abril 1965, pahina 41 nga. So, we don't question. So, di po nila ma-question ang pag-claim nating mga Katoliko na tayo po ang simbahan na matrace mula pa sa mga apostolis. Trace back its origin to the apostles. So, inaamin sa kanilang Pasugo Magazine to na ang simbahang Katoliko lamang ang makatrace back sa ating kaugnayan mula pa sa mga apostol. Maliban dyan, isa pang Pasugo Magazine nila. Labas noong buwan ng Marso, Abril, taong 1981 sa pahina 40.
Ito ang nakasulat. The true church, we are told, was established by Christ in Jerusalem and was administered by the apostles. So, yung totoong tunay na iglesia, natatag sa ating Panginoon sa Kristo, doon sa may Jerusalem. Sino ang nag-administered? Yung nangangasiwa. Malinaw, binanggit sa kanilang pasugong magasin, ang tagapag sa nangasiwa, tagapag hindi po tayo kayo yung nag-administer sa tinatag ni Kristo na simbahan, iglesia sa Jerusalem. So, yon ang mababasa. Pasugo Magasin. Isa pang Pasugo Magasin, mga kapatid. Labas noong buwan ng Hulyo, Agosto noong 1988 sa pahina 6. Bago dyan, mga kapatid. Ating basahin. Kanin muna. Peter was chosen as the first pope. Sandali lang. Before dyan, mga kapatid, unahin natin pagbasa yung isang Pasugo Magasin. Ito ang mababasa. Pasugo Magasin, labas Marso-Abril 1981, pahina 3. Ganito ang mababasa. Truly, Romans 16:16 refers to the first church of Christ. So, malinaw na yung sa katunayan, mga kapatid, na ang Romans 16:16 referado po yon sa unang iglesia ni Kristo. Refers to the first church of Christ. Sa isa pang Pasugo Magasin, basta mayroon tayo na laglag, kapatid, pag pang pulutin, mawalan po tayo sa kuan. So, isa pang Pasugo Magasin, hindi maabot. Gula buwan ng Enero hanggang Pebrero taong 1993, ganito ang mababasa. The Catholic Church is the only church that claims to trace back her origin to the first century. Ano, kapatid? The Catholic Church only makaklaim na tayo po ang original matres mula pa sa unang siglo. Yung Pasugo Magasin nila ang nagpapatunay yun, mga kapatid. So, balikan po natin ang isang Pasugo Magasin. Pagsabi nila nga, hindi yun katrepirado sa simbahang Katoliko, ang Romans 16:16, karepirado yun sa Iglesia ni Cristo na tinatag ni Felix Manalo, na malinaw na nga sumasalungat o may contradict na sila sa kanilang Pasugo Magasin. Pag patunayan nila nga sila po yung tinutukoy sa Romans 16:16, hindi yung simbahang Katoliko, pero sa kanilang Pasugo Magasin, nangangaral na nagtuturo na ang truly Romans 16:16 refers to the first church of Christ. Sino pong first church of Christ? The Catholic Church is the only church that claims to trace her origin to the first century. Ang tingin nagamit kanina, so we don't question the claim of the Catholic Church that the Catholic
Apollon could trace back its origin to the apostles, to its origin to the apostles. So, sandali lang mga kapatid, Yan pupulutin ang isa pang pasugo. Dalawang pasugo magasin. Oh. Dito sa kanilang pasugo magasin, sa July, August 1988, sa pahina 6, Peter was chosen as the first people was chosen as the first pope to head Christ Church on earth. Even secular history showed a direct time link between the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Naala ko po mga kapatid na during sa debate nila ni Brother Wendell dito sa Osamis noong 2002 ba to? Diyan sa may Usoks Part sa Osamis. Ang wari niya si ministro ng Iglesia ni Cristo nga si Rizalito Ocampo. Unang tanong ni Ministro Rizalito Ocampo, elementary question to, pero pang knockout. Anong nakasulat sa Roman 16:16? Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika. Yung tanong niya, para sa kanya, elementary question, pero pang knockout. So, ang sagot ni Brother Wendell, during the time, sa kanilang debate, yung nakasulat sa Roman 16:16, yun ang totoong, tunay na iglesia, nga nakasulat sa inyong pasugo magasin. Gula ni atong July, August 1988 sa pahina 16. Ano bang nakasulat sa pasugo magasin nga binabanggit nga nagbanggit na mayroong isang Church of Christ, true Church of Christ. Peter was chosen as the first pope to head Christ on Church on earth. Even secular history shows a direct time link between the apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So, malinaw nga mismo sa ilang pasugo magasin ang nagpapatunay na ang tunay na simbahan, tunay na iglesia, walang iba kundi ang Iglesia Katolika, Church of the Catholic Church. Ang follow-up na tanong ni medyo na-surprise po si Rizalito Ocampo sa sagot ni Brother Wendell na ang sagot galing sa kanilang pasugo magasin. Ang follow-up niyang tanong, mayroon ba pong sitas yung pasugo magasin namin? Mayroon bang sitas yung pasugo magasin namin? Alam nila na ang pasugo magasin. Hindi naman yun, Biblia yung pasugo magasin yan. So, walang sitas. So, ang kanila lang pasugo magasin ang nagpapatunay na ang Roman 16:16 hindi yun reparado sa iglesia na natatag dito sa Pinas na tinatag ni Brother Felix Manalo noong July 27, 1914. Ayon sa kanilang mga pasugo magasin, ang Roman 16:16 refers to the first Church of Christ. Saan ba natatag ang First Church of Christ? Sa Jerusalem. So, ang tanong, mababasa man natin sa Paraphrase Living Bible, Protestant Bible sa chapter 8, verse 8. Read the books of history and see. Ipabasa ang mga libro ng kasaysayan o mga aklat ng kasaysayan. Ano ba ang nakasulat sa mga aklat ng kasaysayan? Sino po ba ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Kung babasihan natin ang mga secular history, yung mga standard ng mga references, hindi yung mga history. Ang mga standard ng mga history,
nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay tinatag ng ating Panginoong Hesus noong 33 AD. Even sa Corley na meron po tayong Xerox, wala po tayong ah, original na libro sa Collier's Encyclopedia Volume 5, page 106. Ganito ang nakasulat: Catholic Church, Greek Catholicos, universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, saints of called Roman Catholic Church. So, ang mga aklat po ng mga kasaysayan, mga standard references, nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay natatag sa ating Panginoong Hesus noon pang 1st century. The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16, the New Book Encyclopedia Volume 16 is 287. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. Bakit about almost 1,000 years ago? From 33 AD, pagdating ng 2033, walang ibang simbahan o iglesia na magselebrar sa ika 2,000, 2,000 taon ating i-celebrate, mga kapatid. Magdalawang 2,000 taon na po ang simbahang Katoliko. Ang Iglesia ni Cristo na natatag ni Felix Manalo, bago lang po silang nag-centennial Noong 2014, ika-100 years pa sa kanila. Ngayon, 2020, so meaning mag-106 pa sila. Pero ang simbahang Katoliko, pagdating sa 2033, 2,000 na po tayo. Walang ibang simbahan o reliyon o iglesia nga magugunita ng 2,000 pagdating ng 2033 ang simbahang Katoliko lamang. So, yun ang sagot sa mga katanungan sa nagtatanong. More on clarification lang po, mga kapatid, ang kaniyang tanong kay yung reliyon is Catholic man, pero ang mas mabuti yung ginagawa niya, sa atin siya nagtanong, hindi kang Soliano. Kay sablay-sablay yung sagot ni Bes So, tanong niya, paano natin mapapatunay yung mga Katoliko nga yung Roman 16:16 nagtutukoy yon sa simbahang Katoliko, hindi yon tumutukoy sa simbahan nga tinatag ni Felix Manalo. So, yun ating pagsagot. Ginamit ang kanilang mga Pasugong Magazine na nagpapatunay ng simbahang Katoliko ang Roman 16:16 nagtutukoy po sa unang Iglesia ni Cristo o walang iba ang simbahang Katoliko. So, yon ang unang sagot natin sa mga katanungan sa ating mga subscriber, mga friend natin sa FB at sa ating mga subscriber natin, ang mga viewers natin sa ating channel, YouTube channel. Ang pangalang katanungan, mayroon pang nagtatanong, i-reconcile natin. Ang isa sa nagtanong yung pastor sa SD na hindi pa natatag sa ating Panginoon ang iglesia. Yung mababasa sa Matthew 16, 18, 19, hindi pa nagtatag ang ating Panginoon. Future pa yan. I will build my church. So, pag I will build my church is future pa.
Sa susunod na lang natin yung i-reconcile yung argumento ng isang pastor sa SDA. Niya, bakit ko no, sabi niya, bakit po yung mga kapatid na itong mga Katoliko, lalong-lalo na sa mga Seventh-day, pag makabasa sa Matthew 16, 18 hanggang 19, sila na po ang binabanggit dyan sa ating Panginoon through St. Peter. Nga, hindi pa natatag yun. Kung sa Bisaya pa, para sa kanya, pagatukuron sa Bisaya. So, yung sa English, I will build my church, so meaning future. Hindi pa natatag, I will build. So, future things, hindi present tense, hindi past tense. So, yun ang kanyang argumento. So, pangalawa nating sasagutin ngayong gabi, yung ano bang oras na, mga kapatid? Mag-limit lang po tayo sa oras. Hapit na po tayo mag-isang oras. Pero, ang pangalawa nating sasagutin, yung tanong nating kasamang mga Katoliko, ating friends sa YouTube channel, nag-abang po sila sa ating sagot ngayong gabi. Maliban dyan, naka-live ta sa FB, i-upload po natin sa ating YouTube channel to. Yung bakit po na kinikonsidera natin o tinuturo natin, pangaral natin mga Katoliko na si Mama Mary, isang tagapamagitan. Yung term na mediatrix, na mayroon lang isang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, walang iba, ang ating Panginoong Hesus. Base sa nakasulat sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kung ating babasahin. Yun ang pangalawa nating sagutin sa mga katalungan sa ating mga kapatid. Kasama nating mga Katoliko sa ating viewers sa FB. Ating babasahin ang pangalawang, unang Timothy 2, 1 Timothy chapter 2. Ating babasahin. Verse 5. Talata 5. Gamitin natin ng eyeglass. Parang malinaw na malinaw ang ating paningin. Kasi medyo paggabi, medyo may blurred, mga kapatid. Hindi ba ni ikalawang Timoteo pala to? Dito tayo sa unang Timothy. Dito tayo sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Dali lang mga kapatid, yung ating so may isa lamang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, si Kristo na tao. Yun ang pinakapiborito na sitas sa ating mga kapatid na mga iglesia ni Kristo. Ating babasahin. Unang Timoteo, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Sapagkat iisa ang Diyos at isa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. So, sino po ba ang tagapamagitan sa Diyos at sa ng tao? Walang iba ang taong si Kristo. Bakit po ba kayong mga Katoliko tinuturo nyo o pinangaral ninyo na si Birhen Maria o si Maria is isang tagapamagitan o mediatrix, kasi feminine, babae, so mediatrix, hindi mediator.
So, yon ang sagutin natin mga kapatid. No? Sa one of the dogmas sa Simbahang Katoliko, official teaching ng Simbahang Katoliko, yung tinatawag namin na Mariology, study about Mary. Mariology is the theological basic lang po to mga kapatid, kaya hindi po ako theologian, simple lang po ako. Ang sa amin lang, apologetic approach lang, hindi po tayo sa mga ating mga kaparian na yung mga theological approach. Liban sa ilan sa ating mga kapatid nga masip din nga nag-aaral din ng theology. Pero based lang po tayo sa ano ang mababasa sa tinuturo sa Simbahang Katoliko. Mariology is the theological study of Mary, the mother of Jesus, redemption and grace. Yon ang definition sa Mariology. Mary as mediatrix. Ano po ba ang definition sa mediatrix? Hindi po talaga pwede mga kapatid yung ang ating doktrina ang maghuhubad o ang mangangaral o magtuturo yung ating mga kapatid nang diyan na sa iba yung panampalataya. So wala po silang authority na sila ang magturo, sila po ang magpapaunawa kasamahan nating mga Katoliko, di ba? So, tingnan natin ano ang definition sa Mary as mediatrix. Jesus Christ is the only mediator between God and man. So, malinaw na tinuturo sa Simbahang Katoliko nga totoo naman. Nga si Jesus lamang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. So, hindi yun in contradict sa 1 Timothy chapter 2 verse 5. Na may isa lamang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ulitin natin pagbasa. Ano po yung definition sa mediatrix? Jesus Christ is the only mediator between God and man. Yan. But this does not exclude a secondary mediating role of Mary, preparatory suppurative. So, hindi po natin itanggi mga kapatid na yung role of Mary as a second mediator. Si Mama Mary, tinatawag nating mediatrix, tagapamagitan ng ikalawang persona ng Holy Trinity na nagkatawang tao. Galatia 4:4. Diba? So, walang Kristo, tinatawag sa Latin adjacent per Mariam, kay walang Kristong maabot dito sa sanlibutan kung si Mama Mary nagno pa sa balita ng isang anghel Gabriel. Pero nag-G siya Di ba? So, ulitin ko, si Mama Mary naging tagapamagitan sa ikalawang persona ng Diyos, ng Holy Trinity, kung banal na Trinidad, na walang iba ang ating Panginoong Jesus. Anong tagapamagitan? Siya ay po ang tagapamagitan ng isang Diyos na nagkatawang tao dito sa sanglibutan na ang ating Panginoong Jesus. Galatia 4:4, Hebreo 2:14. So, yun ang role ni Mama Mary. Hindi po siya ang tagapamagitan sa Diyos at sa ng tao. Hindi. Kundi, the only mediator between God and man is only Jesus Christ.
1 Timothy chapter 2 verse 5. No, yun ang definition sa mediatrix. Jesus Christ is the only mediator between God and man. But this does not exclude a secondary mediating role of marriage, preparatory, supportive. Maliban dyan mga kapatid, according to Pope Benedict XVI, introduced into the Marian liturgy, Mary, mediatrix of all graces. Siya po ang tagapamagitan sa lahat ng mga biyaya. Sa Bisaya pa, grasya, o English, grace. Mga biyaya. Maliban dyan, tinatawag siyang co-redemptrix. Ano po ba yun ang definition sa co-redemptrix? Refers to the participation of Mary in the salvation process. Ano ang term na co-redemptrix? Jesus is the only redeemer. Pero si Mama Mary, ang role ni Mama Mary is co-redemptrix. Refers to the participation of Mary in the salvation process. According to the Church of Father ni Saint Irenaeus, the Church Father was died on 200 AD. Was died on 200 AD. Sabi niya, referred to Mary as causa salutis. Sa Latin po. Meaning, cause of our salvation. Patuloy po tayo. Co-redemptrix refers to an indirect or unequal but important participation by Mary in the redemption process. She gave free consent to give life to the Redeemer, to share his life, to suffer with him under the cross, and to sacrifice him for the sake of the redemption of mankind. So yun ang definition tinuturo sa simbahang Katoliko. Ano po ang role ni Mama Mary in redemption, in terms of redemption. Tinatawag siya na co-redemptrix. Nandyan ba sa Biblia ang pagka-co-redemptrix sa ating mahal na inahan, mahal na ina? Ating unang babasahin ang English, mga kapatid. Bago muna basahin natin ang sa Tagalog. Babasahin natin muna ang Galatia 4:4. Sa Galatia muna bago tayo magbasa sa Hebrew 2:14. Galatia 4:4. Yun ang mababasa. But when the right time finally came, God sent His own Son. He came as the son of a human mother and lived under the Jewish law. So, pinadala ng Diyos Ama ang kanyang anak through Mama Mary. Dito po tayo sa Tagalog, mga kapatid, sa Galatia. Basahin natin sa Tagalog, mga kapatid. Nang alang sa ating nagtanong po, isa pong mananampalatayang Katoliko ang nagtanong lang sa atin, kapatid. Yun ang tama na magtanong siya, hindi kang Soliano. Dito siya nagtanong sa atin, mga kapatid. Galatia, yan, Pilipos pala yung aking sandali lang po, kapatid, ha?
Kay, basta Galacia yung nabasa natin nga, pagdating ng tamang panahon, pinadala sa Diyos Ama ang kanyang anak. And then, hindi yun, yun ano po sa, lundag ba yun sa Tagalog? Yung, sa amin, naglukso. Sa amin ay lukso man sa amin. Hindi po yun galing sa langit na bigla lang dumating dito sa sanglibutan o sa lupa at sabi, ako po si Kristo tagapagligtas. Proseso yun. Galing yun sa ni Mama Mary. Ating babasahin ang Galacia 4:4. Subalit nang dumating ang takdang panahon, pinaparito ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak siya ng isang babae at isinilang nasakop ng kautusan. So, malinaw na ang Kristo nga tagapagligtas, yung nagbuhos ng dugo sa Kalbaryo, sa krus sa Kalbaryo, saan ba po to galing? Yung katawan nga nagpasan, nagbuhat ng cross pala. Pasan sa Bisaya. Nagbuhat ng cross patungong Kalbaryo. Galing po to yun kang Mama Mary, mga kapatid. In terms of biological, yon ang mababasa natin sa sulat ni San Pablo sa Hebreo. Ating babasahin ang Hebreo 2:14. Saan ba galing yung dugo na inuula ng ating Panginoon o binubuhos? Ating babasahin ang Hebreo 2:14. Yun ang tinatawag nga co-redemptrix, co-redeemer. Saan ba galing yung dugo na naglilinis sa ating mga kasalanan? Pag ipapako siya ang ating Panginoon sa krus. Ating babasahin ang Hebreo 2:14. Yamang ang mga anak na nabanggit ay mga taong may laman at dugo. Kinuha niya rin sa kanyang sarili ang laman ng at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay malipol niya ang diablong may kapangyarihan sa kamatayan. So, saan ba galing, mga kapatid, ang laman ng ating Panginoong Hesus? Ang dugo na binubuhos sa cross sa Kalbaryo para linisin niya ang ating mga kasalanan, ang lahat ng mga kasalanan ng tao sa 1 John chapter 1 verse 7. Ang dugo sa ating Panginoong Hesus ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Ang tanong, mga kapatid, saan ba galing yung dugo ng ating Panginoon? Saan ba galing yung laman ng ating Panginoon nga nagbuhat sa cross patungong Kalbaryo para siya ipako, para po tayo maligtas? Walang iba. Galing po yun kang Mama Mary. Yun ang tinuturo naming mga Katoliko nga si Mama Mary, tinatawag naming co-redemptrix. May ating babasahin ang 1 John chapter 1 verse 7. Ating babasahin, mga kapatid, kay parang malinawan po. Hindi po lang yung nagtanong, pati na yung mga sorry po. I'm sure nga may ang dami ng hindi po makita yung mga
nag-view mga kapatid. Bakit po? Anong nangyari? Ano yan? Dito ra. Kirby James Lugguban watching. Noran Heraldisol. Uy, ikaw po kayo po ni Part. Sorry po. Uy, Bro Eric Romero. Bago tayo mag-extra mga kapatid, ating i-acknowledge muna ang lahat ng Brad Kenneth Bustamante. Sinusubukan na lang natin na mag-discuss po tayo. Ginamit na I'll try my best to speak in Tagalog para maintindihan po tayo o maunawaan po tayo sa ating mga kapatid nandiyan sa Luzon. Masaya po akong nagbasa sa mga komento. Daming komento, more or less mga 400 na. Or 400 ng komento sa latest upload nating video. Yung nagtalakay po ako doon sa station sa DXDD. So, ang daming nasayahan sa ating upload na makaintindihan po sila kasi Tagalog na. So, mahirapan tayong magkalisod-lisod pero sinusubukan natin na makapangaral po tayo using the Tagalog, lengguwahe ng Tagalog. So, ating basahin mga kapatid ang 1 John chapter 1 verse 7. So, malinaw na ang dugo ng ating Panginoong Hesus ang naglilinis sa lahat nating mga kasalanan. Ganito ang mababasa. Subalit kung sandali lang. 7. Mga kapatid. Subalit kung namumuhay tayo sa kaliwanagan, tulad niyang nasa kalinawagan, may pakikiisa tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak mula sa lahat ng kasalanan. Ano po ang ginagamit na panglinis sa ating Panginoong Hesus para po tayo mailigtas sa mga kasalanan? Sa pamamagitan ng kanyang dugo. Saan ba galing ang dugo sa ating Panginoon? Kasi sa talata sa Juan 4:24, ang Diyos Espiritu, walang laman, walang dugo at walang laman. Saan ba galing ang laman ng Diyos na naging tao? Galing po in biological, galing po yon kang Mama Mary. Yun ang tinuturo namin na tinatawag si Mama Mary na mediatrix. Tagapamagitan, ulitin ko po, yung mediatrix, tagapamagitan ng ikalawang Diyos sa Holy Trinity o Banal na Trinidad, ikalawang persona nga naging tao. Walang iba ang ating Panginoon Hesus. Ang ating Panginoon Hesus is dual nature, both human and divine. So, yun ang ating sagot mga kapatid sa mga katanungan ng Byron. Ang dami pa nating tatangin sa susunod. Isa-isahin natin ang sinasagot natin ngayong gabi. Yun lang, paano po natin mapapatunayan na yung Romans 16:16, nagtutukoy po yun sa totoo at tunay na iglesia na walang ibang simbahang Katoliko. Hindi po yun referado sa iglesia nga tinatag ni Felix Manalo doon sa bisa kanilang registration sa Punta Santa Ana, Manila. Pero sa ngayon, nandyan na sila Brad Uli dyan sa central nila, sa Diliman. Maraming salamat ni Atty. James Veron, siya po ang nagdala namin doon.
nakapa-selfie pa mi doon. Bago tayo mag-extra mga kapatid, atin mo ng, number 1 po pala si Bro Migs Nunez. So maraming salamat po, bro. God bless, happy watching. Bro Kenneth Alvin Bustamante, happy watching bro. Bro Robinson Timagos, maayong gabi Brad Beradeha. Fernando Nicot No City. Si Reverend Father Diding Aguilar Jr. EPG san ni siya ba? Father Diding, magandang gabi sa iyo dyan. Maraming salamat po, Father Diding. Si Claire Fee, Timagos, mayong gabi ikol. The only princess ni Brad Giging. Claire Fee, watching. Beverlyn Maratas, Hi Sir Tata, kumusta po diha? Condolence to our bishops. Jesus is Edosado. Bukas po, ililibing ang aming Archbishop Emeritus Jesus Edosado. Ang funeral mass 9 a.m. Diyan lang po siya ilibing sa cathedral. Sa loob ng cathedral. Hindi na siya dalhin pa sa Samang Katoliko. Diyan lang siya ilibing sa loob ng katedral. Kung taga Osamis po kayo, hindi, nakapunta kayo ng Osamis, sa katedral ng Osamis, para may idea po kayo, pagpasok diya sa may entrance sa katedral sa Osamis, sa Immaculate Conception Cathedral, pagpasok natin diyan sa may left side, right side pala, na merong kampana, yung nilipatan namin, Brother Wendell, na mga 1 month lang po kami naka office dyan, galing doon sa may original naming office, binigiba, so nilipat kami dyan sa may kampana sa katedral. Diyan ililibing ang aming Archbishop Emeritus, the first Archbishop of Osamis, ang si the late Archbishop Emeritus Jesus Edosado. The Tito Natividad Field, condolence to the faithful of Archdiocese of Osamis or Misamis Occidental for Bishop Jesus Dosado passing away. Kanang yung middle name niya, Jesus A. Dosado, kalimutan ko Almeren, hindi po, basta kalimutan ko, basta A as in apple. Christian Cas Isgira, happy viewing. Bro, Captain Ayan Batoktoy, magandang gabi sa iyo dyan. Bro Ayan, safety po ito. Pag uwi ito, palagi itong matin sa regular klase ng safety. Bibi Solito Sayon, happy being. Esterlita Rosal Nasino, happy being. Pwede po kayo magtanong mga kapatid, yung mga viewers na to sa FB. Pwede po kayo magtanong. Ating sasagutin. Kang Neri Roger Apiag. Bro Eric Romero. Seri Oremor. Binaliktad niyang yung apelyido at saka yung first name niya. Bro Eric Romero. Kasama natin sa Board of the Governors sa National sa Catholic Faith Defender. Siya po yung mag-facilitate sa aming webinar. Siya po ang mag-facilitate sa mga katanungan. Then sasagutin sa speaker. Last webinar, yung speaker namin ay si Reverend Father Fran Villegas. Ang topiko po ni Reverend Father Fran is one of the dogmas sa Simbahang Katoliko, Mystery of the Holy Trinity.
Hindi lang apologetics and approach, lalong-lalo na sa theological approach. Salamat, Father Fran. Ha? Ako po yung na-assign na mag-word of thanks, pero bigla lang nawala ang signal. Ha? Ngayon lang araw na balik ang signal. Akala namin baka na tinitirahan ng kilat o kidlat uliti. Kirby James Lobguban, happy being. Nolan Heraldizo Lagos, in English yon, Nolan Heraldizo Lagos, in English is Nolan Gams. Brad Boboy, happy viewing o happy evening dyan. Wala nang iba. So, okay, sandali lang kay ating... So, sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat. Happy evening dyan sa ating mga kapatid sa yung mga iba't ibang mga bansa, mga kapatid nating mga OFW. Happy viewing nyo sa lahat. O sa lahat ng mga viewers natin sa subscriber natin sa FB, pagpalain po tayo ng Panginoon. Pag abot ng ating subscriber na 1,000, baka makaabot na po tayo sa YouTube channel. Pwede na tayo direct sa live sa ating YouTube channel. Sa ngayon, hindi pa naabot. Andiyan pa ako sa 800 kapin pa. 800 plus pa po to. Pagka pagpalain po tayo, pag abot ng based sa requirements, abot og 1,000, pwede po tayo maka-live na sa YouTube channel. So, sa lahat, maraming salamat. At saka, sa susunod, atin namang sasagutin yung katanungan patungkol sa Sacred Images. Actually, atin naman yung nasagot, pero iba po itong nagtanong. So, at saka yung argumento ng ating mga kapatid na mga SDA sa Matthew 16:18, at saka yung kailan ba na-imprenta ang Biblia. Ating yung talakayin, sasagutin natin, ano po ang nauna, alin ba ang nauna? Ang simbahan ba, tinatag sa atong Panginoon? Ang iglesia ba o ang Biblia? So, ating talakayan sa susunod, yung mga sulpot, yung mga protestantismo, natatag lamang ng mga tao, sila po ang produkto sa mga sitas ng Biblia. Isa yung nating tatalakayin. Papatunayan natin to na yung mga protestantismo is produkto lamang sila ng mga sitas ng Biblia. Like for instance, yung mga kapatid nating mga Kristohanon, yung natatag lang sa Aluran, 1942, ng isang Chinoy. Aluran Misamis Occidental, tinatawag silang Kristohanon. Yung title sa kanilang simbahan, Church of Examis, Church in Clarin, Church in Arquita, Church in Pagadian. Ginaya nila yung sa Biblia nga mayroong Church of Episo, Church of Corinto, Church of yung Pilipos, yun, iba pa. So, yun ang ginaya nila mga kapatid. So, ang ginagamit nilang sitas yan, yung Gawa 11:26, na sina San Pablo at si Silas tinatawag na Kristiyano. Sila yung first na tinatawag, unang na tinatawag na Kristiyano. So, Kristohanon sa Bisaya. So, nagtatag ang isang Chinoy ng isang sikta niya na ang title is Kristohanon. Kaya mababasa sa Biblia. Kailan ba na isulat ni Evangelista Lucas ang Gawa on Acts of the Apostles? 60 to 61 AD. Kailan ba natatag ang Kristohanon?
Lokal lang yun, taga Usamis lang yun. 1942 AD. So, malinaw na ang Acts o Gawa 11:26 ginamit nila pagparehistro sa SIC para sa kanila, sila na ang tunay na iglesia kay mababasa sa Biblia. So, yun ang ating talakayin. Mayroon pang nagtanong patungkol sa Holy Trinity. At yung sasagutin. Ang dami yung mga tanong sa binabasa. Hindi pa natin na tapos pagbasa ang mga comment. More or less 400 na to. So, atin nung tatapusin basa, patuloy na itong mabasahin para kita natin yung iba pang mga katanungan patungkol sa ating pananampalataya bilang mga Katoliko. So, maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay, walang tigil na taga-subaybay. Aniya, isa lang po nang hihilingin ko sa inyo, please subscribe my channel para po tayo para magamit po natin na lang sa evangelisasyon bilang manampalataya na ng mga Katoliko. Maraming salamat sa lahat at sa mahal nating banal na Trinidad. Maraming salamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Good night and God bless us all.